Kamusta ng paghahanda ngayon ng mga tiga-barangay Don George Araneta sa Bagos City, Negros Occidental? Parating na naman kasi ang isang bagyo, si Wilma. Nangangamba sila, lalo't ang kanilang dike. Hindi na mga bre, hindi mga bre. Nasira sa pagdaan ng sunod-sunod na mga bagyo at hanggang ngayon, hindi pa rin naaayos. Dahil pakiramdam nila, wala nang maaasahang tulong sa gobyerno, sila na mismo ang nag-isip ng remedyo. Gumawa sila ng improvised flood control structure sa ilog gamit ang mga inipon nilang kawayan at bato. Ang tawag nila rito, arorong. Parang basket, lagyan ng mga bato. Kung sakali may baha, hindi agad maanod kasi nakabuo siya. Bilyon-bilyong pondo meron ang ating gobyerno para labanan ang mga pagbaha. Pero ang mga kababayan natin, kahit matanda na ako, tumutulong pa ako para na ito sa magkasama namin na hindi na kami ladanasin ng baha. Napipilitang gumawa ng DIY na solusyon. Do it yourself, sariling sikap. Ang arorong parang hinabing hugis apa na paglalagyan nila ng bato sa loob. Ito ang pipigil sa raragasang tubig sakaling bumaha. Yari ito sa mga kawayang tinangay rin ng baha. Inahati ko sa ng kawayan sa apat at ito yung gagamitin pang balot sa arorong. Tinutulisa namin yung kawayan para hindi matumba. Nung naitayo na nila ang haligi, sinuksukan ito paikot ng mahahabang pinakinis na kawayan. Kailangan siyang salitan para maging matibay. Parang naghahabi lang. Matapos ang kalahating oras, nakabuo na sila ng isang arorong. Pinagtulungan nila itong ilipat malapit sa nasirang dike. At saka sila namulot ng bato na inilagay sa loob nito. Ang barangay Don George Araneta kasi nakatindig malapit sa Maragandang River. Noong dekada 70, nagbayanihan na raw ang mga residente rito para mapatayuan ang isang bahagi ng ilog ng dike. Itong dike na to, mga mula pa noon sa aming mga tatay, sila yung nagtutulong-tulong para magawa ito. Ginagawa nila itong mano-mano, pasan-pasan din lang. Mahigit 50 years na, pero andyan pa rin siya. Kahit na medyo nasira-sira lang, at least napakinabangan pa rin. Yung purok na nakinabang dito, mga 5. Pero sa paghagupit ni Bagyong Tino sa Negros, nito lang nakaraang buwan, ang isang bahagi ng dike nawasa. Hindi na mga bre, hindi mga bre. Kaya mabilis daw na binaha ang maraming taniman at kabahayan. Ari na guys, so nagtunga ang suba, nabitas ang ining area, ang daming buhangin. Na sobrang bilis ng pangyayari, nataranta ang mga tao, hindi ready. Hindi lahat in-expect na ganun kataas. Buti lang at umaga ang nangyari, kung hindi, siguro dami ding mga patay. Isa pa sa mga pinalubog ng baha ang bahay ni Lester. Kala ko kana lang yung umapaw. Yung pala ilog na umapaw. Sa yung tubig parang yung mga putek pang dala. Siguro na trap ako dito kung di ako malis. At nung balikan niya ang kanilang bahay, nanlumo na lang siya sa kanyang naabutan. Ito ngayon na dinaanan ng bagyo, ng tubig. Kaya nasira to. Wala na mga gamit ko, gaan ko dito, washing ko, TV ko, wala na. Dahil sa pagsasaka, napundar namin to. Remembrance lang siya na yun eh. Kasi wala tayong magawa, tubig yun eh. Si J.Ann naman, buong bahay nila ang tinangay ng baha. Ito na lang po yung natira sa aming bahay na pinundar po. Haligi po ng bahay namin. Ang bahay na ipinundar nilang mag-asawa ng ilang taon, sa loob lang ng ilang minuto, inanod. Hindi man po namin in-expect na ganun po mangyari sa amin. Hindi na po namin alam kung paano po kami
makaahon ulit po ng paano po kami ulit makabahay ng ganun. Si Lea naman at ang kanyang mister, bangungot ang inabot nung sila mismo ang tinangay ng baha. Diyan ako nakakapit sa suwa na yan. Kung nakabitaw ako, di wala na ako, patay na ako ngayon. Masakit talaga. Ilang araw kong hindi makatulog sa isip na isip kung paano naman kami mag-ano ng buhay namin. Pag makita ko ng tubig, yan natatakot na ako. Kaya ganun na lang daw ang takot ni na Lester, Jayan at Lea nung nabalitaan nilang meron na namang paparating na bagyo sa Negros. Nakabahan po ako ngayon, hindi ko po maiwasan na mag-joma po ulit. Dahil dito, hindi na raw sila nag-atubili pang tumulong sa paggawa ng mga arorong sa ilog. Na siya na lang daw nilang pag-asa kung sakaling magkaroon muli ng grabeng pagbaha. Kahit matanda na ako, nagtutulong pa rin kami sa bayan dahil kami man dyan ang maanan dito pag hindi namin to ginawa doon. Ang paggawa ng arorong, ideya ni Cecilia. Initiative lang para mas madali, para mas buo yung bato kaysa magpa-pile-pile kami na mahirap siyang gawin. Kahit pansamantala, ginagawa namin kasi wala namang matulong sa amin. Parang naawa ako sa kanila na wala man ako ipasweldo sa kanila. Pero yun nga, tumulong sila. Sabi ko sa kanila, sana may dumating na biyaya na kahit konti makatulong din sa inyo. Ang pamunuan ng barangay, gumawa rin ng paraan para mas lalong tumibay ang mga arorong. Hiram tayo sa city ng backhoe, nilagyan natin ng mga material galing sa ilog para lalong mas tumibay. In case na halimbawa na lumaki ulit yung tubig, hindi na basta-basta na masira. May pondo naman daw sana ang barangay na pwedeng gamitin sa mga sitwasyong katulad nito. Yun nga lang, bukod sa kakarampot, hindi pa raw nila ito magamit dahil sa unliquidated budget di umano ng nakaraang administrasyon ng barangay. 1.2 million unliquidated hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon nakaano pa rin tayo, nakapako pa rin tayo. Pwede natin magamit to para sa decade doon na nasira. Kahit papano, malagyan natin ng simento yan dyan, tsaka mga bato para mapagtibay lang naman. Sa previous administration, ilang beses naman natin sila tinatawag pero hindi sila pumupunta dito. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang dating kapitan ng barangay pero tumanggi itong magpa-interview dahil meron daw siyang sakit. Nalaman ng aming team na hindi lang pala ang mga tiga-barangay Don George Araneta ang dumiskarte para hindi sila anurin ng baha. Sa barangay Binubuhan na nasa gilid din ng Maragandang River, nasira naman ang kanilang tulay nung humagupit din si Bagyong Tino. At para raw makatawid ang mga residente, nagbayanihan na rin sila para makagawa ng kawayang tulay. Kung totoo hindi kami dapat ang gumawa nito kasi may gobyerno naman tayo. May gobyerno naman tayo na maraming pera. May gobyerno naman tayo sana natutulong. Pero ayaw na namin maghintay. Ang gobyerno, kumbaga, kailan pa? Samantala ngayon, kailangan na namin gumawa naman kami ng sarili namin. Pinuntahan ng aming team ang local government unit ng Bago City para kunin ang kanilang reaksyon. You cannot keep them from that sentiment na pinapabayaan ba sila. Hindi mo naman po masisi sila po. Hindi mo naman po sila mapigilan na they will take action on their own also. Kasi po we have to evaluate all the infrastructure na nasira. Cannot immediately dispatch a budget even if it's really important and emergency. It's hard. We are in government, we have to follow also the procedures. As far as I know in that area, wala pong project na flood control dyan. Siguro as soon as we have the budget, paggawa naman na kagad yan. Samantala, dahil biglang bumuhos ang ulan, natigil muna sa paggawa ng arorong ang mga residente. 2 arorong lang ang natapos namin. Try namin bukas na bumalik naman dito. Hindi kami sure kung talagang makakatulong pa, pero sure kami na hindi talaga ito matibay. Kaya ang hiling nila ngayon, mabigyan sila ng sarili nilang flood control project. Kung wala kami magawa, siyempre, tiisin na lang. Sana kinurakot nila, dyan tulong lang nila sa nangailangan. Itago pa nila, mamatay sila, hindi naman nila madala yun. Huwag niyo pong nakawin yung mga pera kasi po kailangan namin din dito ng mga pera para sa aming flood control po. Kaming mahirap na rin talaga. Sila, mayaman.
ganyan na talagang buhay namin. Kung mayroon lang kaming pera, ayaw na namin magtiis. Kaya lang, wala kaming pera, kaya magtitiis kami, magtatrabaho kami. Wala na kaming choice. Kung ang ibang distrito, kakarampot o halos walang budget ang mga proyekto, sa ibang lugar naman, tiba-tiba. Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di umano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH. At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman, ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya, ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsan ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa PCIJ report, binansagan sina Congressman Marcos at dating Speaker Romualdez bilang pork barrel kings. At ang tawag daw sa pondong kanilang natanggap, allocables, na ayon sa PCIJ report, ang siyang bagong anyo ng pork barrel. Kahit pa matagal nang nagpasya ang Supreme Court na illegal ang pork barrel. Ang non-allocables, pondong hindi raw pwedeng galawin. Halimbawa, mga pasweldo. Ang allocables naman, pondong inilaan sa bawat distrito na gagamitin sa proyektong pipiliin ng kanilang congressman mula raw sa tinatawag na menu ng DPWH. Pwede itong ilaan sa pagpapagawa ng kalsada, mga building o hindi kaya flood control projects. Ang problema, ang allocables, hindi pantay-pantay sa lahat. Mula 2023, ang napunta di mano sa distrito ni Congressman Sandro Marcos, 15.8 billion pesos. 14.4 billion pesos naman kay dating Speaker Romualdez. Samantala, ang Negros Occidental 4th District na kinabibilangan ng barangay Don George Araneta, 3.6 billion pesos. Depensa ng dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ni-resigned DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Meron daw kasing sinusunod na formula na ang nakakaalam daw ilang tao lang. Meron kayong tinatawag na allocable. How much percent is that? A legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget seat. Meron kami kasing the allocation, Your Honor, under the NEP. This will determine actually what would be the allocable amount per legislative district. Ang formula pong yun, ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Yuse Cabral. Malaki siyang red flag, no? Kasi pondo natin to Kailangan ng transparency kung paano nag-arrive sa mga formula na to. Kailangan i-explain bakit kaya yung mga kamag-anak ng presidente yung pinakamaraming nakuha. Valid kaya yon? Is it science-based? Delikado yung ganong sistema, no? Na mga politiko yung nagde-decide kung magkano yung napupunta sa kapwa nilang mga kongresista. Ang puna ng iba, hindi na ito bago. Tila nagbagong anyo lang ang pork barrel. Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po pondohan? Ang pagkakaiba is kung dati, milyon-milyon lang yung pork ng bawat kongresista. Ngayon, umaabot siya ng bilyon-bilyon. Ayon sa ICI, may mahigit 150 flood control projects sa Ilocos Norte at karamihan daw sa mga ito nakuha ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Matatandaang noong November 13, nagtungo sa Ilocos Norte ang ICI o Independent Commission for Infrastructure. Ininspeksyon nila ang ilang flood control projects doon. O walang ghost na kita. Yung may iwan na mga engineers dito, titingnan pa nila ibang mga projects. Pero ayon kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, maraming mga substandard o maanumalyang proyekto sa Ilocos Norte ang hindi na napuntahan ng ICI. Pero Gov, let's talk about the flood control projects sa Ilocos Norte. Ano ba nalalaman nyo on the flood control projects in Ilocos Norte? Si Sandro, nandun din ang anomalya. The third biggest flood control, nandun yung mga ghost project,
Pagpunta nga ni ICI, ginanlang niya ng kamay, natatagal na semento. Substandard. So hindi na pinuntahan yung mga ghost project. Umalis na kagad sila. Any reaction or comment on this na sinabi po ni Chavez Singson? We are transparent. We will go to every part of the country. Ang hindi ko alam, sinasabi ni Sandico, involved si Sandro. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Ganong kagahaman, and I'm always telling everybody, greediness is the downfall of every leader. Sobrang sakim, kaya yan ang downfall ang mga Marcoses. Sa gitna ng mga akusasyon, nito lang Huwebes, voluntaryong humarap si Congressman Marcos sa ICI para magbigay ng kanyang panig. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI on their investigation. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. We grant your request. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority, if they deem fit, to release the video of my testimony. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldico, natalakay ba siya sa hearing niyo? It's pure fabrication and pure lies. It's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Tinanong siya ng mga reporter tungkol sa issue ng allocables, pero pinutol na niya ang interview. Sinubukan naming kuhanan ng panig si Congressman Marcos, pero hindi pa sila tumutugon habang ginagawa ang report na ito. Naglabas din ng official statement si dating House Speaker Romualdez sa kanyang social media account tungkol sa issue. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity, and again, my conscience remains clear. Samantala, inimbitahan din ng ICI si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil naman sa di umano red flags o mga kahinahinala sa kanyang flood control project sa Davao. Ayon kay Association of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino, sa Davao City noong 2019 hanggang 2022, meron namang 121 flood control projects doon at 80 sa mga ito nagkakahalaga ng 4.35 billion pesos. Maituturing daw itong red flags o kahinahinala dahil may duplicate, overlapping contracts, double funding, location changes, overpricing o kontrata na hindi malinaw ang specifications. Pero hindi humarap si Congressman Duterte sa hearing ng ICI. Siya bilang kinatawan ng distrito. Ang pangunahing kailangang magpaliwanag kung meron nga bang anomalya o wala. So ito ang iniiwasan niya. I am a sitting member of Congress. Considering that ICI is a creation of President Marcos Jr., the ICI appears without power nor jurisdiction over me. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte pero hindi pa sila tumutugon habang ginagawa ang report na ito. Bilyones ang bumabaha sa ilang mga distrito. Para bang sila lang ang anak ng Diyos na may karapatang magpagawa ng mga proyekto panangga sa mga pagbaha. Samantalang ang mga tiga-barangay Don George Araneta sa Negros, walang ibang maasahan, walang pondo, kaya sila-sila na lang ang gumagawa ng remedyo. Nabahala kami sa paparating na bagyo, tsak unti-unti ang mga balas na masisira. Yan ang trahedya o delubyo sa ating bayan. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man ikaw la. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya.
Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Wala ka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.